Malinaw naman na korap si Senator Joel Villanueva. Hello there mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Pastorial here. May tanong po kasi sa atin ng ating kapatid sa pananampalataya. Sabi niya ito, ano pong masasabi niyo kay Senator Joel Villanueva? Ngayong malinaw naman po na siya ay gumawa ng masama at involved sa corruption. Tulungan niyo po ako maintindihan. Hindi po ako DDS at hindi rin po ako Tiglawan. Thank you so much kapatid. Una sa lahat, nais ko magtanong ng dalawang napakahalagang tanong sa atin. Sa iyo na nagtanong at naging sa iyo ng una, alam ba natin ang buong katotohanan as in 100%? So, alam mo ba yung lahat ng pangyayari or nakabase lang sa social media, sa mainstream media at sa interpretation ng tao yung mga speculation at yung mga allegation natin ngayon? Pangalawa, naniniwala ka ba na kahit sa gitna ng pagkakamali ng tao, may kakayahan pa rin na kumilos ang Diyos upang maisakatuparan ang kanyang layunin para sa ating bayan? Kung oo ang sagot mo, balikan natin yung ilang halimbawa sa Biblia, mahal kong kapatid. Kilala mo ba si Pedro? Yes. Si Pedro mismo ay buong tapang na nangako sa Panginoong Jesus na hindi niya itatakwil. Ngunit nang dumating yung pagsubok sa kanya, 3 beses niya siyang ikinaila. Nagkamali siya, in other words, bumagsak siya, nabigo siya. Di ba may kumakalat na video ni Senator Joel Villanueva before na talagang ang tapang-tapang niya? Na hindi mabibiling kanyang conviction ay kanyang prinsipyo. Tama ba? I don't know if you're able to watch it. Parang mala Pedro, no? Yung ganun pangyayari, tama. Ngunit, kung titignan din natin si Pedro, right after that happened, dumating yung panahon na hindi siya tinrato ng Panginoong Hesukristo ng pangit. As a matter of fact, hindi siya pinahiya. Tama ba? Hindi siya minata. Hindi siya pinagtawanan ng Panginoon. Right? As a matter of fact, tinulungan niya ng Panginoong Jesus si Pedro. Tama ba? So, ganun din sa atin. So, makikita po natin sa halip na matahin o sumbatan ng Panginoong Hesukristo si Pedro, ang ginawa niya, restore siya ng Diyos kahit pa siya ay bumagsak. No? In other words, ni-restore ng Diyos ang isang taong bumagsak. Ang dating mayabang na si Pedro, pinatawad, itinuwid, at muling ginamit ng Diyos ng pangmalakasan at pangpangyarihan. Ngayon, hindi ko sinasabing tama o mali ang ginawa ni Senator Joel. Hindi rin ako narito para ipagtanggol siya o husgahan siya. Ito ang punto ko, mahal kong kapatid. Posible bang magkamali ang isang tao tulad ni Senator Joel? Oo, di ba? Posible bang magkamali ang isang pastor? Anong sagot? Oo, di ba? Posible bang magkamali ang isang church leader? Oo din ang sagot, di ba? Dahil kung hindi po sila nagkakamali, edi Diyos na sila. Ngunit hindi sila Diyos. Tao rin sila tulad mo, tulad ko na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Tulad ng lahat sa atin. So hindi po ibig sabihin nito na kinukonsinti natin yung maling nagawa o kung may ginawa man siyang mali. Hindi po natin sinasabi na tama ang mali. Definitely kung may pagkakamali, mali pa rin yun. Kung may kasalanan, kasalanan pa rin yun, di ba? Kung may dapat na panagutan, dapat panagutan yun, mahal kong kapatid. Siyempre, kailangan lumakad tayo sa katwiran. Ngunit, I want you to listen, mahal kong kapatid. Bilang mga Kristiyano, sana makita rin natin yung puso ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y umaasa, unawain tayo, patawarin tayo, tulungan tayo ng Panginoon kapag tayo nagkamali. Bakit hindi natin pagkakait yun sa ibang tao? Tama ba? Ang nakakalungkot minsan, mahal kong kapatid, kapag ordinaryong miyembro ng church ang nagkamali, gusto nating siyang bigyan ng biyaya lagi. Tama ba? Yes. Ngunit kapag ang pastor o leader ang nagkamali, gusto natin agad wasakin siya. Tama ba o mali? Hindi ba dapat parehong pamantayan po natin pagdating sa biyaya at katotohanan ng salita po ng Diyos? And siguro, isa sa mga aral na naisituro ng Diyos sa atin, sa iyo, sa akin, sa body of Christ, sa mga sitwasyong ganito is this: huwag nating ilagay ang ating lubos na pagtitiwala sa kahit sino mang tao. Sapagat sinasabi po ng Diyos, even in the Old Testament, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. In the book of Jeremiah chapter 17 verse 5. Tama ba? Hindi ibig sabihin yan na hindi na tayo magtitiwala sa mga leader natin. That's not the point. Ang ibig sabihin yan, huwag nating gawing sentro ng ating pananampalataya ang ating mga leader. Ang sentro po ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga po ang tanong, mahal kong kapatid, hindi lang yung nagkamali ba si Senator Joel, nagkamali ba yung leader po natin? Hindi po yun.
Ang mas magandang tanong is, nasaan ba ang tiwala natin ngayon? Kung bumagsak ang pananampalataya mo dahil nagkamali lang ang isang tao, marahil kailangan po nating suriin kung kanino ba talaga nakasandal yung ating mga paniniwala at pananampalataya. Baka hindi na sa Diyos kundi sa tao. Sa ating mga kapatid sa GIL family at maging sa body of Christ. Ano man ang iyong denominasyon, mahal kong kapatid, nais kong magtanong ng may pag-ibig at katapatan sa iyo. Kapag nagkamali ang kapatid mo o ang leader mo, mas nakikita ba yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging mababang loob mo, yung pag-ibig mo sa katotohanan at sa habag at grasya? O mas nakikita ang pagiging mapanghusga mo sa kapwa? O mas nakikita yung pagiging mapagmataas mo na para bang hindi ka na nagkakamali sa buhay? Yes, ikaw na nanonood ngayon. Tandaan natin, mahal kong kapatid, ang ating tagapagligtas po ay hindi si Pedro, hindi si Pablo, hindi si pastor, hindi si congressman, hindi si senador, hindi si bishop, hindi po ang sino mang church leader. Ang ating pong tagapagligtas ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ang tao po, maaaring magkamali. Yes, ikaw at ako. Ang tao, maaari pong bumagsak. Oh, ngunit ang Diyos, nanatili po siyang tapat. Oo. Kaya sa halip na magdiwang po tayo kapag may mga lider na nadadapa, manalangin po tayo. Sa halip na manghusga po tayo kaagad, hanapin po natin yung katotohanan. At sa halip na ilagay po natin yung ating pananampalataya sa sino mang church leader, ilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na kailanman ay hindi nagkamali at kailanman ay hindi po nagbabago. Once again, this is a reminder sa ating ngayon. Pairalin natin ang pag-ibig at understanding dahil wala tayong alam sa buong katotohanan. Kung nagkamali man si Senator Joel, pagpalagay na natin ano ang tamang response ng isang Kristiyano? Yes, pagpalagay na natin na nagkamali siya tulad ni Pedro, na nagsabi siya ng ganun. Oh, ang tapang-tapang, pagkatapos yung sinasabi ng iba, bahag ang buntot. Oh, pagpalagay na natin I'm not saying ganun ang ginawa niya. So pagpalagay na natin na ganun, ano po ang tamang response po natin? Pag nag-fail, pag nag-fall o nagkamali ang leader, eh, dapat po ba natin siyang itratong kaaway? O trato po natin siya ng may grasya at pag-ibig sa ating buhay? Isang paalala mula sa nagmamahal po na kapatid sa Panginoon. If you find this helpful, kindly share to all your friends. If you have questions, feel free to comment down. At kung gusto mo po mas lalong lumalim sa paglilingkod sa theology, relationship, at leadership mo, join our transformational virtual masterclass na dinadalhan po ng tanggang mga pastors, missionaries, leaders scattered in different nations, and I guarantee you your life will never ever be the same. Para sa mga seryoso lang po to, hindi sa mga curious lang. Kapag seryoso ka, mag-type ka lang po sa baba ng gutom ako sa pagbabago. Once again, Pastorial here, reminding everyone to stay shining and remain amazing.